Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News. Asawa at anak ni Mike Defensor pinasasampahan ng kaso. Asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor at ilan pang individual inirekomenda ng NBI na sampahan ng kaso kaugnay ng sinalakay na bar at hotel sa Pasig City. Wala pang pahayag ang pamilya Defensor tungkol nito. So, kanina, may nabasa akong post ni Atty. Rowena Guanzon. Kaugnay dito, sabi niya, isa si Mike Defensor ang walang takot na kumakalaban sa administrasyong ito. Si Mike Defensor ang nag-organize ng press con ng Brave 18 Marines sa Club Pilipino at pati asawa ni Mike Defensor ay pinatawag ng NBI kaugnay sa Brave 18 Marines testimony. Dahil ata yung mga sakyanang ginamit is sakyanan na nakapagmamayari ng pamilya ni Mike Defensor. So, sabi ni Atty. Guanzon, lahat ng kumakalaban, nagsasalita sa gobyernong ito ay ginigipit, kinakasuhan. But anyway, sabi niya, may araw din kayo. May araw din kayo. Oh. So, I don't know kung ano ang kasong isasampa dahil wala pa namang detalye itong ni-raid na bar and hotel sa Pasig. Basta ang tingin, ang paniniwala ni Atty. Guanzon ay kasama ito sa panggigipit. Pag kalabanin mo kasi ang administrasyong ito, kumanda ka. Talagang hindi ka rin nila tatantanan. Example, si retired General Pukis, Romeo B. Pukis. Di ba? Sinampa na ng kaso. Inciting to sedition kasi nagsasalita eh. Sino pa? Congressman Kiko Barsaga. Sinampahan ng kaso. Si Congressman Leandro Libeste, siya ang nagsampa ng kaso although tinerminate ang contract nila sa gobyerno yung kanyang kumpanya. Ano pa? Si BP Sara. Yan ang pinakamatindi. Kasi mula nung kumalas na siya sa Marcos Jr. administration at nagsimula na niyang batikusin ang Marcos Jr. administration, yun na. Non-stop na ang panggigipit sa kanya. Lalo na ito ngayon, impeachment mini trial. Nasa Kongreso pa lang is nagkakaroon na sila ng mini trial. Grabe yung palabas nilang demolition job kay BP Sara, yung pinapalabas na may yaman ang mag-asawang Duterte na 6.77 billion. Yung pala is ano lang yun, gross bank transaction, total transaction na hindi naman automatic na yun ang yaman ng mag-asawang Duterte. Mabuti na lang at mayroong mga nagpapaliwanag. Example, si Professor Malotikia, napakaganda yung post niya na iba ang gross bank transaction, iba yung network, iba yung hindi yan mga krimen, sabi niya. Si Mr. Jason Sa, nag-post din siya na yung out of the 6.7 billion na total bank transaction, ang 2.1 billion doon ay ano lang pala, error o glitch ng BPI systems. Ang totoong transaction lang pala doon is 2.1 million. Nakalagay sa AMLAC report. Kaya lang hindi naman binabasa, hindi na pinapaliwanag ng mga kongresista. Ang gusto lang nilang mailabas ay yung mapalabas nila na
sobrang laki ng yaman ni VP Sara. Ang talagang net worth lang ng mag-asawang Duterte as of 2024 is only 88 million. I-compare mo yan sa net worth ng presidente, 1.3 trillion. Si Martin Romualdez is 3 billion. Ang Pangulo is 1.3 billion. Si Romualdez is 3.6 billion. Samantalang ti VP Sara is 88 million lang. Tapos sinasabi na nilang, yan na, unexplained wealth na. May nabasa akong post kanina, yung mga naisiwalat na bank accounts ni VP Sara, ilang bank accounts ba yun, pwede nang maging basihan na sampahan ng kaso. O di sige, sampahan nyo ng kaso. Nakahanda naman ang legal defense team ni VP Sara, sampahan nyo. Kaso dyan sa impeachment court? Yes. Tuloy. Kaso sa ombudsman? Tuloy, kahit saan. Gawin ninyo. Kaya kung palagi lang kayong salita, paninira, ay hindi nyo na masyadong madaling mapaniwala ang taong bayan ngayon dahil sa age of social media. Madaling, hindi nyo na makontrol ang narrative dahil sa dami ng vloggers, isa lang ako, na nag-i-explain kung ano talaga ang tunay na pangyari. O si VP Sara, lumalaban din. Sabi niya, ang totoong magnanakaw ay hindi nagtatago ng pera sa bangko. Sa maleta niya itinatago. Ang galing. Sobra talaga itong si VP Sara Palaban. Yung sabi ko, nagminaldita na naman. Dahil, totoo naman, sino bang magnanakaw na ilalagay mo sa bangko yung ninakaw mo? Ay di mabuking ka. Itatago mo somewhere else. Yun na nga, maleta. May post si Atty. Baligod kapon. Sabi niya, saldi ko, sino ang mag-amang politiko na bumili ng tig-isang mansyon o dalawang mansyon sa Forbes Park ng specific requirements ay basement, may basement. So, sino kaya? I don't know. So, bakit basement? Sabi ng iba, pagtaguan ng maleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Yang natagaan og yero si nanay, yang gitabangan kay tigulang na manggod. So siya ang nagdala sa yero ni nanay. Klaro gid yan. Si nanay ang tag-iya sa balay. So muna ni ang itsura sa balay ni nanay. Sa tagaan og yero oh. Muna ni ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gid kay busto to. Para yung labi pinang kapili. May kaayo, mga dagko na gid ang buslot. Pinanuli panda. So kini si nanay kulang na ni siya og siya ang nagpuyo ani. Ining balay nga inani na ang itsura sa atop. Nanay, pila na ni katuig nanay ang imong balay? Nga inani na ang itsura. Pilo ni gali, uy, unga ida eh. Pila na nanay ni katuig nanay? 21 ni gali tuig. 21 na katuig. So, ikaw ra ani nanay nagpuyo. Ikaw ra ani nagpuyo ning balaya. Dili na kay si nanay ka dungog. Kuan. Imong apo. Kung ang mga apo kay gatrabaho man na siya. Oh, pila ka bukang yung apo nanay nga gatulugan si mo ah? Opat. Upat ka buok. So, pila na rin nanay mong edad? 85. 85 na si nanay. So, inaani na ang itsura sa iyang atop. Tama to Ginoo ta naka-atop kuha. Nailisan so atop ko yan nga ludak. So, si nanay, dili siya kabalo mag Bisaya. So, taraandig siya. Salamat daw sa Ginoo sa nagtabang daw sa sin nga makaatop na siya. Kay ani naman gid ang itsura sa iyang balay. So, mag-atop na ni karon si kuya. Kay gitabangan lang ni si nanay kang kuya sa iyang apo.
So salamat kayo nanay. Salamat. Ayun, eh.